Naku Mare, narinig mo na ba ang balita? Yung narinig ko bang usap-usapan na may aswang na nangunguha ng mga dalaga sa ating baryo? Ay, totoo ba yun? Ang tagal lang tahimik ang ating baryo dito sa Capiz para magkaroon ng ganitong pangyayari. Aba oo, totoo yun. Hindi ko lang nakausap ang pamilya dahil kinabukasan umalis na sila. Umalis na? Hindi hinahanap ang kinuhang anak nila. Nako, ay napaka-imposible namang gawin yun ng isang magulang. Ay yun nga din ang napansin ko. Pero nang may naaninag akong hayop na may mapupulang mata kagabi, grabe ang takot ko. Sinarado ko ang lahat ng pinto at bintana. Ay, Diyos ko! Kinakailangan na talaga nating mag-ingat. Maikli lang ang buhay ng tao. Minsan hindi din natin alam kung aabot tayo sa 60 anyos o mas matanda pa. May mga pagsubok sa buhay na pilit na nalalagay ang ating sarili sa bingit ng kamatayan. Ngunit kung ikaw ang makakaranas ng ganito, lalaban ka ba? O tatanggapin mo na lang ang iyong kahahantungan? I-comment ninyo sa baba kung anong opinyon ninyo. At naiintriga ba kayo kung bakit nawawala ang mga dalaga sa baryo ng Capiz? Kung ganon, magpatuloy pa kayo sa pakikinig at subaybayan natin ang bagong kwento ng isang listener na naghatid ng sulat sa atin. Magandang araw, Sir Marvin. Ako po si Maya, ang matagal na ninyong tagapakinig sa channel. 70 years old na ako at hindi ko na din kaya magsulat ng mahaba, kaya ang pinasulat ko nito ay ang aking apo. Una, gusto ko munang magpasalamat sa pagtanggap ng aking liham. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin at sa kapatid ko noong mga bata pa kami. Ang mga araw na akala namin ay wala ng kasiyahan ang mabuhay. Tanging pagkapit lang sa isa't isa ang nagsisilbing lakas namin para magpatuloy. Gusto kong ibahagi itong aking kwento sa mga nakikinig, hindi lang para kilabutan